Hello! Alam nyo ba, nasa kasaysayan ng ating pananampalataya, may dalawang malaking tipan o pangako na talagang bumago sa lahat? Ngayon, pag-uusapan natin yan. Alamin natin kung paano nangyari ang pagbabago mula sa isang kasunduang nakaukit sa bato papunta sa isang pangakong nakasulat mismo sa ating mga puso. So eto na agad ang tanong natin ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng luma at bagong pangako? Eto mismo yung sentro ng ating talakayan ngayon at ang mga sagot makikita natin sa aklat ng Hebreo. Siyempre, para lubusan nating maintindihan ang bago, kailangan muna nating balikan kung bakit nga ba kinailangan ng pagbabago in the first place. Dito pumapasok yung konsepto ng dalawang tipan. Ayan, napakakalinaw ng sinasabi ng talata, 'di ba? Kung perpekto na sana yung unang kasunduan, edi sana hindi na naghanap ng pangalawa. So, ibig sabihin, may kulang. Hindi pa yun ang dulo ng kwento, kundi isang hakbang lang papunta sa isang mas kompletong pangako. Okay, sige. Silipin natin. Ano ba itong unang tipan na to? Ano ba ang mga katangian niya? Tingnan ninyo, yung unang tipan, masasabi nating napaka-external ng dating. Una, may isang tagapamagitan, si Moises. Pangalawa, pinagtibay ito ng isang ritual, yung dugo ng hayop. At pangatlo, yung mga kautusan, literal, as in literal, na nakaukit sa mga tapyas na bato. Ang naging resulta, ayun, naging malinaw sa tao ang mga pagkukulang nila. Naging aware sila sa kanilang kasalanan. Ang mahalagang tandaan natin dito ay yung unang tipan ay parang isang tulay, isang pansamantalang kasunduan. Dinisenyo ito para ihanda ang mga tao sa pagdating ng isang bagay na mas permanente, mas matibay at mas epektibo. At syempre, kung may pansamantala, meron ding permanente. Dito na pumapasok ang bagong tipan. At dito mga kaibigan, makikita natin ang isang napakalaking pagbabago, isang total game changer. At ito na nga, ang nakakamanghang pagkakaiba, ang tagapamamagitan, si Jesus na mismo, ang nagpapatibay, hindi na dugo ng hayop, kundi ang sarili niyang dugo. At ang pinaka-wild sa lahat, ang kautusan, hindi na nasa bato, kundi nakasulat na mismo sa puso ng tao. Kaya ano ang bunga? Hindi na lang kamalayan sa kasalanan, kundi buhay at kapatawaran. So, gets niyo yung shift? Hindi lang ito simpleng paglipat ng sulatan. Ito ay pagbabago mula sa pagsunod dahil kinailangan patungo sa pagsunod dahil gusto mo. Bakit? Dahil ang mismong puso mo, yung sentro ng pagkatao mo ay binago na. Pero teka lang, paano nangyayari ang ganito kalalim na pagbabago sa loob ng isang tao? Hindi naman ito magic, di ba? Well, may tinatawag tayong power source ang bagong tipan. At yan, walang iba kundi ang banal na espiritu. Siyang tinatawag na tagapagtanggol, ang siyang gumagawa para maging totoo at buhay ang pangako ng bagong tipan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito mismo ang pangako ni Jesus bago siya umalis. Isang personal na gabay na hindi lang basta magtuturo, kundi magpapaalala pa sa atin ng lahat ng katotohanan. Hindi tayo iniwang mag-isa. Para mas madali nating ma-imagine, gumamit si Jesus ng isang napakagandang imahe. Ang banal na espiritu raw ay parang isang ilog ng tubig na buhay na umaagos mula sa kaibuturan ng ating puso. Isipin niyo yun, hindi na tayo uhaw, hindi na tayo tuyot, kundi may tuloy-tuloy na daloy ng buhay na nanggagaling sa loob. So, ano ba ang ginagawa ng ilog na ito sa loob natin? Ganito ang proseso. Una, siya ang kumukuha ng batas ng Diyos at inuukit niya ito sa puso mo. Pangalawa, binibigyan ka niya ng lakas para isabuhay ito. At pangatlo, siya ang kasama mo sa pakikipaglaban sa kasalanan. It's an inside job, ika nga. So kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, makikita natin ang buong larawan. Hindi lang ito isang simpleng upgrade Ito ay isang paglipat mula sa isang realidad patungo sa isa pang mas magandang realidad. Mula sa isang sistemang nagpapakita lang ng ating mga pagkukulang at naghahatid ng hatol, lumipat tayo sa isang ministeryo na nagbibigay ng katuwiran at kalayaan. Mula sa isang batas na sa huli ay nagdudulot ng kamatayan, lumipat tayo sa espiritu na siyang nagbibigay buhay. Ang laki ng pinagkaiba. Sa madaling salita, yung unang tipan parang siyang blueprint. Napakahalaga pero hindi pa ito ang mismong bahay. Itinuro nito ang problema at itinuro nito kung sino ang solusyon. Ang bagong tipan na isinakatuparan ni Jesus at binigyang buhay ng banal na espiritu, yun ng mismong katuparan. Yun na ang tapos na istruktura kung saan maaari na tayong manahan.
At dito nagtatapos ang ating pagsuri at iiwan ko kayo ng isang mahalagang tanong para sa pagninilay. Ang puso mo, sa aling tipan nakasulat. Salamat sa inyong pagsama sa talakayang ito.